Nagpulong sina Pangulong Rodrigo Duterte at dating Pangulong Fidel V. Ramos kaugnay silang mga mahalagang usapin ng bansa. Kabilang ng paglagda ng Pangulo sa Paris Climate Change Agreement at ang peace process sa Mindanao. Ito ang unang pagkakataon na nagpulong ang dalawang lider matapos magbitiw itong si Ramos bilang Special Envoy ng Pilipinas at China. May ulat si Rocky Ignacio. Nagpulong sina Pangulong Rodrigo Duterte at dating Pangulong Fidel Ramos kaugnay ng mahalagang usapin sa bansa. Dumating sa Malacanang si FBR para sa kanilang pulong ng Pangulo na sumentro sa climate change, peace process sa Mindanao, pati na ang pagtulong ni founding MNLF Chairman Nur Miswari. Tinalakay rin anya nila ng dating Pangulo ang pagtatalaga ng ambassador sa mga itinuturing na crucial na bansa. Talked about the treaty sa climate change. Here these points, I gave him mine and we have agreed that I'll sign it. Problema hanggang ngayon wala. So where is it? Sabi ko sir, it's not on my table as yet. Second, about how to handle Miswari's side on the peace process. He gave a few suggestions. He gave me a book to retrace the history of how Miswari came in from the cold to talk to the government. And third is probable candidates for ambassadors to yung hindi naman critical but crucial countries. The right people to handle. Hindi rin naman anya nagbukas sa mga kontrobersyal na usapin si FBR sa kanilang pulong. Nagkita kasi ang dalawang leader sa harap ng mainit na usapin ng posibleng suspensyon ng writ of habeas corpus, paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at relasyon ng Pilipinas at Amerika. Yung mga politika, he does not dwell on it actually, Presidente. Does he even want to mention the name of other guys on the other side? Your relationship with US? No? Amo ko yan, ano ka man? Ito ang unang pagkikita ng dalawa matapos ang pagbibitiw ni FBR bilang Special Envoy to China kasabay ng umano'y paglamig ng relasyon ng dalawa. Pero git ni Pangulong Duterte nagbigay ng pointers ang Pangulo at inilarawan nitong pleasant ang kanilang pag-uusap. No, he gave me some points. Sabi niya, this you should consider. So it was a pleasant... Always. Hindi naman nag-ano yan. I mean, he has his moments of, that exclamation point. Yes. But the president is always courteous and nice. So any recommendation? And he addresses me always as president. Okay. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.